Bago ko po ipakilala ang ating buting pastor, share ko lang po yung word ng God si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni naman sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang iniligaw. Sa panahon ngayon, napakaraming boses ang narinig natin sa social media, sa paligid at minsan pati sa simbahan. May mga nagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi lahat ay mula sa Kanya. Kaya pinalagan tayo ni Jesus na mag-ingat. Dapat isa sa buhay natin yung mga nasa salita ng Diyos. Hindi lang natin sinasabi, kundi gawin po natin sa ating kapwa. Amen, family? Amen. Let me introduce our pastor, the spiritual son of prophet of this nation, Prophet Lumari Chaos in Greeting Chaos. Let me welcome Pastor Junet Imperial. Praise the Lord, Hans family. As we confess everything unto the Lord, sabayan niyo po ako sa may grade para namin. Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa biyaya ng buhay. Ako po'y nagpapakumbaba. Hingin ang tawad sa lahat ng aking pagkukulang. So help me, my beloved Holy Spirit, that I will fulfill your will. And I receive you, Jesus, as my Lord and Savior. Salvation is my portion. Blessing is my portion. And the Abrahamic blessing is my covenant. To receive what the Lord God has predestined over my life, over my family, over my relationship, over my finances, in every aspect of my life. I will receive the fullness of God. Dwell inside of me. Live inside of me. From now on and onwards. Acceleration and dominion. And by the power of the Holy Ghost, I will fly up like a wings of an eagle. I will walk and not be afraid. I will run and not be weary. And by the power of the Holy Ghost, I will finish my race. Many testimonies through my life. I become a vessel of your glory. From glory to glory, I will serve the Lord. By faith and by fire. By faith and by fire. And the last one, by faith and by fire. In the mighty name of Jesus. And everybody say amen. Alala ko yung sinabi ng ating man of God, the prophet of this nation. When it comes to the kingdom of the Lord, there is only two things. The system of the kingdom of God and the system of the kingdom of God. When it comes to the system of the kingdom of God, it talks about Matthew chapter 6 verse 33. Dapat iset natin ang ating isipan to seek God first and everything we do. When it comes to the setup of God, dapat kung anong binigay ng Panginoon sa atin, every potentials, hindi tayo nilikha ng Panginoon na parang kaputi. Nilikha tayo ng Panginoon not just to gain salvation, but be used in the kingdom of the Lord. For it is written in the word of the Lord in Matthew chapter 10, verse 7 to 8, for the kingdom of God is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, even raise the dead. This is not just a commandment. This is the divine purpose of God sa bawat isa sa atin. Oh, Rabba Zebrian Regan Rabon. Le Katula Brazebrian Regan Rabon. Everybody, let's open hands. Everybody close our eyes to the presence of Almighty God. Oh, thank you, Jesus. Everything is below the Lord. Oh, as we seek your presence. Now everybody, lahat po tayo, we open our mouth, we confess that from this very moment, only the name of Jesus, only His kingdom, that must be the first in our mind and in our heart, oh God. Seek first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness. And all these things, shall be added unto you. For one more time, from deep within our heart,
name must be glorified in heaven. Verse 8, for most upon we wake up in the morning, ikaw po Panginoon at sa aming puso at isipan. Hindi ang mga makaulong kami, hindi ang business na naming trabaho. Only your name will be magnified in the heart of your people. Kung paano po tinawag Panginoon ng iyong propeta, and even me Lord, as I lay down ourselves as a living sacrifice, that in this last day, that your kingdom reign, that your kingdom will magnify in the heart of your people. Long life, good health is always our portion. In the name of Jesus, we will become fruitful in this last days. In the mighty name of Jesus, now declare with me, today onwards, So today onwards, I will seek the kingdom of God. I will seek the kingdom And the of God. spirit of hunger,ness, And the spirit of hunger nauuhaw sa espiritu, it it is my portion. It is my It portion. magnify Be magnified always in my life. always in my life. And everybody say amen. Amen. Shout with me, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Okay, ito ka Pedro, sabihin mo, taga-puerto ako. Nagpuerto ako. Sabihin ka kapatid, lahat tayo lahat, taga-puerto ako. Nagpuerto ako. At dito sa Puerto Princesa, At dito sa Puerto Princesa, speaking of the living God, the city of the living God, the beacon of light, the breakthrough of life, of the glory of the Lord, of the glory of the Lord, manifested. Ang Puerto Princesa, from Puerto Princesa, throughout the province of Palawan, and from Philippines and from to Philippines the rest of the world, to the ends of the world, we will become the salt and the light of this world. we will become the salt in the light of the Lord. Laban natin Diyos sa Glory buhay. to Jesus. Okay, pag sinabing seek ye first the kingdom of God, tanda natin pang hindi ka lang pang Puerto, hindi ka lang pang Palawan. Hindi pa, nagla-live tayo kanina. Someone watching us sa kabilang ibayo. Dahil yung isang family natin, si Sister Mary Ann, nanood ng live. Amen. Doon po yun sa Amerika, San Francisco. Imagine, nandito tayo sa maliit na isla ng Pilipinas. Pero nakarating tayo saan? Sa Amerika. Eh, hindi ka lang papalawan. Okay, pang all over the world tayo. Hallelujah. Because this is the last sign before the coming of the Lord. When all the gospel shall be preached in all the world, and then the end will come. Amen. That's why tayo lahat ng pamilya, maging contributor tayo in these last days. Okay? And of course, I would like to honor all of us and the prophet of this nation, Prophet Jumari Jaws, Prophet Bridget Jaws, with the same grace na magpupulot sa atin, Panginoon, sa ating family. Hallelujah. And the greatest things na I'd like to honor is no other than our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen. For He is the way. Wala po tayo ngayon because He is the one who allowed this service. Amen. And He is the truth. Tanging kanyang salita lang. And of course, the very reason yung kiningan natin because He is the source of life. Amen, amen. Amen. Now be excited and of course sa lahat, alam ko lahat po tayo, even the young ones. This is the fulfillment of Joel 28. Lahat tayo servant of God. Amen. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. To be a leader, to be a minister, to be a pastor, to be a teacher. Amen, amen. No one exempted sa kanyang calling. That's why this month we are celebrating Pastor's Appreciation Month. Pero nilagay ko ba doon, Servant of God Appreciation Month. Amen. Amen. Dahil lahat tayo servant ng Panginoon. Ano man yung titulo sa atin, pastor man, propeta man, lahat po tayo. We are all the same in the eyes of the Lord. We are not deciding for a pulpit because ang pulpito is not for the show because the pulpit is for the service. Kaya pag pinili mo maging servant, nang sabihin mo magsiservisyo ako sa iyo, Panginoon. Sa paano paraan, to save the lost and strengthen the weak. Hallelujah. The best love that we can give to the Lord. Glory to Jesus. Last time we talked about understanding about the Matthew 24, the signs and wonders. Amen. Alam niyo ba yung nangyayari ngayon sa atin? Kung bakit nag-aaral sa prophetic church? It's one of the signs ng end times. Amen. Yung mga nangyayari sa paligid natin, everything is already been prophesied. At mangyayari at magaganap. Now, we must increase our faith in these last days. Amen. Bakit kailangan natin mag-increase yung faith? Dahil unang-una, natutuwa ang Panginoon kapag meron tayong pananampalataya sa Kanya. Tama po ba? Bakit? Kung may pananampalataya sa Kanya, salvation is our portion. Amen. Pero dahil hindi lang tayo nandito to save, but to save others, to save our family, neighborhood, at kung saan dadalhin ng Panginoon. That's why we need to increase our faith. Amen. Amen. Sometimes, ang pananampalataya natin magiging stagnant kung mananatili lang tayo sa comfort zone natin, sa tahanan natin. Amen. Sa simbahan natin. That's why hindi niya tayo ng
Kung saan sila minisyon ng Panginoon. Meron sa Asia Minor, sa Europe, sa Amerika. Amen. At ngayon, marami ng mga alagad ng Panginoon. All over the globe, maraming mga Christian faith believers. Pag sinabing Christian faith believers, ito yung mga mananampalataya ni Kristo. Bakit? Kung maraming mananampalataya ni Kristo, marami ding mga hindi mananampalataya. Sila yung mga lost na kailangan natin i-reach out. Sabi natin pananampalataya pa. Very usual sa atin. At pamilya sa atin yung verse ng Hebrew chapter 11. Tama po? Verse 1 to 2. Okay, sabi dyan, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang inaasahan. Pinagkakatiwalaan natin na mangyayari yung bagay na inaasahan natin. Ibig sabihin, yung darating. Amen. Katiyakan, nagtitiwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. That is faith. Amen. Kung naniniwala ka na today, kung naghahanap ka ng kagalingan, dapat naniwala ka at idideklara mo, magaling na ako. Hallelujah. Dahil ang tunong kagalingan, it is not about the manifestation of the flesh, but it is the state in the mind. That is true healing. Amen. Okay. Kinalulugan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya. If you read Hebrew chapter 11, yan yung mga forefathers natin, si Abraham, tinis ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang anak, na kung saan he called as a father of many nations. Amen. Kung mamasahin yung Hebrews chapter 11, ang dami po dyan mga example. Ngayon, dapat ang mananampalataya natin hindi maging istagnan. Bakit po ba? Kasi sabi ng Panginoon, kinalulugan ng Diyos ang mga tao na mayroong pananampalataya sa Kanya. Mas lalong kinalulugan ng Panginoon ang kanyang mga anak na kung saan mayroong desire na magdagog yung kanilang pananampalataya. Sino ang gusto niyan pa? Amen. Okay, declare with me from now on. From now on, I desire increase I desire increase of my faith. all my faith. Kaya ngayon, Kaya ngayon, magiging handa ako magiging handa sa mga ako pagsubok. sa mga pagsubok. Amen. Amen. Tapakan natin si Lord. Glory to Jesus. Kung walang pagsubok, walang madidevelop na pananampalataya. Wala rin pananampalataya na mag-increase. Kaya dito sa Diyo, hindi natin pinapanalangin na, Lord, ilayo mo kami sa anong pagsubok. Kundi pinapanalangin natin ay ano? Panginoon, samahan mo kami sa bawat pagsubok na ibinigay na sa amin. Amen. Dapat ganyan ang prayer natin pa. In the book of John chapter 10 verse 10, okay? I give you some enlightenment pa. Itong mga versikulo na ito, lagi natin dinadaanan. Ang tiyablo, tumatindi ko para sa atin, para tayo nakawan, pumatay, manira. Pero sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the promise of the Lord. Amen. Buhay na maunlad, buhay na masagana. Ito sa about prosperity. Hindi ito prosperity sa heaven, because heaven is beyond prosperity. It is the prosperity na ibigay ng Panginoon sa atin dito. Amen! Amen. Okay, then I receive. I receive. Now, take of this. Bakit naranasan natin yung pagnanakaw ng kaaway? There is only one reason pa. There is only one reason. Kung ang Panginoon na marito, ayun, tanong ko sa inyo pa, nasaan ngayon si Jesus? Nasa langit. Bakit? Doon, sa kanang kamay ni... Ngayon, nasaan si Holy Spirit? Nasa atin. Kung gano'n, kung ang desire natin, dahil naparito ang Panginoong Hesus para sa kanyang tupa, dapat tayo din, yung purpose natin, nandito tayo ngayon para hanapin natin yung tupa na ipinakatiwala sa atin ng Panginoon. Hallelujah. If we become the witness, ngayon, yung atake ng tao ng pagnanakaw, pagpatay, it will listen. Amen. Amen. Dapat ang desire natin to seek the kingdom of the Lord, to spread the kingdom of the Lord, heal the sick, cleanse the leper, even raise the dead. Kung meron tayong desire na gano'n, I tell you pa, that kind of desire will be our protection. Amen. Amen. Hindi nyo ba alam yung pagpunta nyo sa sambahan, protection natin yan? Thank you, Yung walang Jesus. conviction sa pagpunta ng sa sambahan, sigurado po may laging may arthritis yan. Di ba, di ba? Yung walang conviction sa kanya, yung pagsamba, hindi convicted, yung pagsamba sa kanya, lagi po yung kinakabahan. Lagi nag-worry. Di ba, di ba? Kasi dito sa sambahan, ang first day natin, Sunday. Di ba, di ba? Kung nagawa natin ang tama yung first day natin, the rest of the 6 days will be fulfilling. Amen. Amen. Okay. Kung naparito si Kristo para sa kanyang tupa, nandito tayo ngayon sa mundong ito para hanapin natin ang ating mga tupa. Amen. Amen. Yan, number one, tandaan natin, para mag-increase yung faith natin, number one, serve the Lord. Seek His kingdom. Bakit? Sabi po ba sa Exodus chapter 23 verse 25, for it is written in the word of the Lord, kapag hinanap natin ang Panginoon, or we have a heart to serve Him, ang promise ng Panginoon, provision. Ang promise ng Panginoon, protection. Exodus chapter 23 verse 25. 3 John chapter 1 verse 2. Okay? Itinadalangin kong ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan at malusog na katawan, tulad ng iyong buhay spiritual. Amen. So God desire us na maging
skip natin yung linggo. As much as possible, yung isang araw na yan, ilaan natin sa Panginoon. Bakit? Kasi nagsisilbing protection natin yan. Dahil lang ang tao, maraming karamdaman, maraming sakit. Di ba? It's because nakakalitaan natin yung mga basic principle ng Panginoon. Pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ano ba? Pagsamba sa Kanya. That's a basic. Amen. Binabalitan nyo ng Panginoon sa basic pa. Kasi ang tao ngayon, mahilig sa fortification. Bakit? Gusto ng maraming pagkakabalahan. Lord, bigyan mo kami ng negosyo, bigyan mo kami ng ganito. Ito binigay ng Panginoon sa sobrang basic. Nakalimutan na ang basic. Dahil pag inuna mo ang kanyang kaharian, pag sinabing inuna mo ang kanyang kaharian, pag sinabing kaharian pa, anong ibig sabihin yan? It's a group of people. Hindi lang nag-iisa. It means, sa kaharian, hindi lang ikaw. Yung nais mo na nandyan. No man is an island. Amen. Amen. Masaya pag maraming nagpupuri sa Panginoon. At lalong masaya kapag we are one in spirit, one desire, one accord, katulad ng Hallelujah. Amen. Glory to Jesus.